everyone! So in today's video ay magbibigay tayo ng update kung ano na ang meron dito sa ating front yard garden. So tara, silipin natin. Let's go! Ayan. So dito na tayo sa ating front yard garden. Namumulungan na yung ampalaya. Pero itong ampalaya na to, ganyan na talaga sila kaliliit. Hindi na yan lalaki. Parami ng parami ang mga suso, no? Sa akin. Ito naman ay maligoso o yung wild bitter melon. So, ganyan lang talaga siya kaliliit. Hindi naman masyado namin pinapansin ang bunga niyan. Ang habol namin ay yung mga dahon kasi masarap ito ihalo sa ginisang munggo o kahit sa ginisang sardinas. Masarap itong na ito. Masarap itong dahon ng ampalaya. Ayan. So ayan, malagong malago na ang ating mulberry. Tapos na siya mamunga. Bali, ang gagawin ko dito ay palalaguin ko itong mga sanga nito. Tapos pag nagsanga-sanga na siya dyan, saka ko naman siya imamarkot para dumami palalo ang aming puno ng mulberry. Ito ay acerola cherry. So, namumulaklak na siya. Kaya lang, ilang beses na ito namumulaklak ng ganyan, pero hindi natutuloy. So, hindi siya nagiging bunga. Acerola cherry. So, gusto ko na sana matikman kung ano lasa ng bunga niyan, kaya lang wala siya. Hindi pa tayo pinagbibigyan. Na lang siya. Namumulaklak lang ng ganyan, pero hindi naman natutuloy. Hindi nagiging fruit. Ang ating ubas, sa ngayon ay pinapalago ko na muna siya. Dahil tag-ulan ngayon, hindi magandang magpabunga. Dahil nga, kapag ng ulan, ang bulaklak, na lang siya, yung nalalaglag lang yung mga bulaklak, hindi siya natutuloy, hindi nagiging bunga, no? So lang muna, palalaguin ko lang muna yung mga sanga niya. Ayan, yung aking kangkungan. So napapakinabangan ko na yan dyan. Nangunguha kami ng gulay. Panggulay na kami dyan. At saka nung minsan na wala akong stock ng kangkong, ay dito na rin ako nanguha ng ipinakain ko sa aking mga manok. Pero syempre konti nga lang. Hinaluan ko na lang ng gabi. Yan, yung aking mga gabi na San Fernando. So yan, hanggang dun yan sa dulo dun. Malaking tulong sa akin yung gabi na yan dahil pagka hindi nakalusong yung asawa ko para manguha ng kangkong, dyan ako umaasa sa patuka ng aking mga manok na hinahaluan ko ng darak. Ayan. At kung naalala nyo, yung aking minarkot na mulberry ay may isa tayong puno na iniwan nung time na nag-transplant tayo. So ito na siya ngayon. Transplant ko na.
So, tingnan nyo. Okay, mag-umpisa tayo dito sa puno. Yan. Oh, sa unang sanga, ay madami kaagad bunga. Hilig siya sa bunga. Nakatuwang tingnan. Lalo na pag nakahinog na ito. Next, sunod na sanga, ay hitik na pa rin sa bunga. Yung isa pang sanga ulit. Hitik yan sa bunga. Ako dito sa pinakatuktok ay puro pa rin bunga. Nakakatuwa. Kasi talagang ano siya. Gustong gusto niya ang lupa dito. Kasi healthy niya ang lupa na ito. Bali, ano kasi yan eh, yung tawag dito. Yung direksyon ng tubig ulan ay papunta dito sa part na to. Dahil ito yung mas mababa. So, ang tendency, ang mga nutrients ay syempre naaagos din ng tubig ulan. Sumasama sa pag-agos ng tubig ulan papunta dito. Kaya dahil dito na-i-stock yung nutrients. Kaya ang tataba ng halaman dyan, yung mga gabi ko. Taba. Okay, so yung ating puno ng bayabas ay tinrim ko siya, prinun ko para hindi siya masyadong matangkad. So yan, may mga pailan-ilang bunga na rin naglalabasan. Pero normally naman kasi talaga summer ang magandang bunga niya. Maganda yung pamumunga niya during summer. Ayan, so ito dito naman sa gilid ng aming pader ay gumawa ako ng itong pagtataniman na nilagyan ko nitong kawayan bilang ano siya boundary para hindi basta-bastang maapak-apakan. Kasi ang plano ko dyan ay tatangnan ko ng mga gulay-gulay, sari-sari lang, basta magkasya dyan sa maliit na space na yan. Una ko nang naitanim ay papaya. So may ilang puno din ako ng papaya yan hanggang dun sa dulo. Tapos itong mga malunggay. So yan. Ganyan ako magtanim ng malunggay. Matangkad na siya. Para pag nabuhay di na mag-uumpisa sa baba. Andito na agad, meron na agad sa taas. Ayan na, nag-uumpisa na nga siyang magdahon. Ayan na. So yan. 2 3. Ito, alanganin pa kung mabubuhay. Pero sige lang. 3. Ito, 4. Hindi ko alam tong isang to. Dahil nung transplant ko to, may ugat na siya. So, nung binunot ko at nilipat ko dito, ayan, medyo nalungkot siya. Pero sana naman ay makarecover, no? Ilan na ba? 1, 2, 3, 4. 4. 5. No? 5. Then, ito yung pang-anim. Ayan. Meron na rin siyang mga maliliit na ano dyan. Maliliit na dahon. Pero sana buhay nga. Yung aking ano naman, papaya. Ayan, may papaya ako dyan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 ang puno ng papaya na naitanim ko dito. So, sana ay mabuhay naman sila. Hindi pa ako tapos gawa nitong plat na to dito sa gilid ng pader. Ang plano ko pa dyan ay tatambakan ko pa yan ng lupa at mga compost, no? Yung nanggaling dun sa kinalahig mula sa manukan na pinadiffuse natin yung init ay pwede nating ilagay dito para
mas lalong tumaas yung lupa dito sa part na to. At huhukay ako ng konti dito mula dito sa kanal na ito para itambak naman papunta dito. So yan, para magkaroon ng kanal at dire-diretso ang agos ng tubig, hindi siya magkaroon ng stock na tubig dito. Gawan ko ng kanal papunta dyan, papunta dyan sa baba. So yan, ito namang mga kahoy na ito ay gagamitin ko naman to dun sa kabila naman, sa kabilang side ng aming garden, para gagawin ko rin ng ganitong style din, mga ganyan style. May mga boundary para pag naglalagay ako ng mga lupa na nanggaling dun sa kinalahig mula sa manukan ay naka ano lang siya, naka stay lang siya dyan sa may mga tanim at hindi basta-bastang aagusin ng tubig ulan. So yan, at saka isang way na rin yan para hindi basta-bastang anuhin ng mga pusa, kakalkalin o kaya mga ligaw na manok. So okay, so that's it for now guys, yung ating update ng ating front yard garden. At hopefully ay bigyan tayo ng mga bunga sa susunod na update natin dito, ay may makita tayong mga bunga ng grapes at saka itong acerola cherry, sana ay namunga na siya, at ang ating mga mulberry by the time ay sana malago na siya lalo para mai-markot na rin natin yung mga sanga na yan at nang maipakalat natin yung ating tanim na mulberry hanggang doon sa dulo. Ang kagandahan kasi sa mulberry ay madali siyang i-propagate, at the same time ay hindi siya mahirap i-manage dahil hindi siya masyadong lumalaki na klase ng puno. Pagka kailangan ng ma-i-prune, ayun, so okay lang siyang i-prune dahil yun naman talaga ang paraan para mamunga siya ng maganda, ipoprune siya. So okay, so that's it for now. Maraming salamat sa walang sawa ng panonood at pagsubaybay sa aming maliit na channel. Don't forget to like and share this video, and please don't forget to subscribe. Let's go!